please raise your hand to be recognized. Good morning po, Camille Samonte from TV5. First question po, Secretary. Ang kampo ni Charlie Atong Ang, naglabas po ng statement si Attorney Gabriel Villarreal at ang sabi po niya ay masyado daw pong premature and legally questionable po yung naging desisyon ng Santa Cruz Court dahil pinagbasehan lamang daw yung resolution na inilabas ng panel of prosecutors ng DOJ at hindi raw po natignan yung counter affidavit po na final daw nila dito. What's your reaction po on that? Okay, hindi natin pwedeng paratangan ng husgado na naging premature yung kanyang paglalabas ng warrant of arrest dito sa kasong ito. Kasi pagka nag-submit ang prosecutors o nag-file kami ng aming information sa husgado, hindi lang naman information ang kasama niyan eh. Kasama niya ng lahat ng mga dokumento na maaring naging bahagi noong preliminary investigation. At doon, sinusuri ng huwes kung talagang merong karampatang basihan para mag-issue ng warrant of arrest. Ganun pa man, kung ganun ang kanilang pananaw, eh meron naman po silang mga remedyong legal na maaari nilang gawin, no, para questionin yon. Pero para sa akin, hindi para sa isang abogado na sabihin ka agad na naging premature. Kung tutuusin nga, noong Disyembre pa natin hihintay na maglabas ng warrant. Pero inabot ng halos 2 linggo bago ito lumabas. No? At ito'y sa Santa Cruz Court pa lang. Meron pa tayong 2 husgado na hinihintay, yung sa Batangas, sa Lipa, at yung isa naman ay sa San Pablo, Laguna, na hanggang sa ngayon ay hindi pa naglalabas ng kanilang warrants of arrest. Sir, follow up lang. You said na meron pa naman silang legal remedy, no? Ang sabi po ni Attorney Villarreal, they're planning to file a motion to quash. Pwede ba yun, sir, na gawin ng camp nila kahit na hindi pa nga siya naaaresto? Or ang dapat bang mangyari muna is dapat naaresto muna siya, nasa custody na siya ng law enforcement agencies before he can file anything? Well, yung motion to quash, no, pwede niyang i-file even before the arraignment is set, no, or before even the court acquires jurisdiction over the person. Pero all other pleadings na i-file nila kung hihingi sila ng kahit na anong affirmative relief galing sa husgado, ay hindi nila pwedeng gawin at hindi aaksyonan ng husgado dahil sa wala pa itong jurisdiction doon sa katauhan ng akusadong humihingi ng affirmative relief. So the only way that the court can act on it is kung halimbawa si Mr. Charlie Atong Ang ay mahuli or kusang sumuko. Last na lang po, sir, for now, on this topic. Yun nga, sir, no, kasi parang initially may sinasabi po na eventually susuko naman daw si Mr. Atong Ang, but given the circumstance now na yung mga PNP and NBI agents, nahihirapan sila and it's becoming challenging na hanapin. So, kayo ba, sir, meron ba kayong siguro message or panawagan sa kanya? Kasi he keep on insisting that he is innocent and there's no truth dun sa mga allegations niya and yet he won't come out. Well, what we will say is that kung talagang naniniwala siya na wala siyang kasalanan, ang pinakamagandang pruweba niyan ay ang pagsuko at ang pinakamagandang lugar para ipahayag mo ang iyong mga ebidensya na nagpapatunay na wala kang kasalanan ay sa husgado. Kung ito'y gagawin natin sa pamamagitan ng media at sasabihin natin na ako na may susuko din pagdating ng panahon, baliwala po yan kasi ang sinasabi nila ay kakaiba doon sa kanilang ginagawa na patuloy pa rin silang nagtatago hanggang sa ngayon. Chief, to clarify lang, yung mga defenses na kamo na hindi pa available kay Mr. Ang as long as he doesn't submit to the jurisdiction of the court. Kasama ba yun na yung they kept on saying that the case should be remanded back for further investigation? Well, isa yun, no? Kasi hindi defenses. Ang tamang term dyan is yung affirmative, no? Affirmative reliefs. Meron kang hinihingi sa husgado na para ikaw ay pagkalooban, no, ng pagkakataon, no, na maihayag ang mga bagay na gusto mong ihayag sa husgado. Pero pwede niyang gawin yon, pero since wala pang jurisdiction nga ang korte, hindi pa ito makaka-aksyon at wala itong basihan hanggat hindi siya kusang sumuko or mahuli.
Sir, Grant po from Bombo Radio. Sir, nais lang po ma-clarify kasi yung other accused po ni Mr. Charlie Atong Ang ay naarestohan na at nasilbihan na ng warrant of arrest. Sir, by this time, sir, hindi pa po naaresto si Charlie Atong Ang. How do we consider him? Do we consider him as fugitive from justice na po ba? Yes, he is already considered a fugitive from justice because a case has been filed against him and there is already a warrant for his arrest. Now, as far as yung mga kasamahan niya na nahuli na ng PNP kahapon, yung kaso ay hindi naman mabibinbin dahil sa si Mr. Charlie Atong Ang ay hindi pa nahuhuli. Ito'y magpapatuloy na at ito'y gagalaw. Hindi natin pwedeng sabihin na hintayin muna natin na makuha natin lahat ng akusado. Kailangan dito na dyan si Mr. Charlie Atong Ang para ubusan ng kaso. May karapatan din ng mga akusado na nahuli na mapabilis ang paglilitis nila. So ito'y magpapatuloy regardless of whether Mr. Charlie Atong Ang has been arrested or not. Sir, kung hindi po, just a theoretical question, sir, kung hindi po siya magpapakita, sir, what would be the effect of it po, lalo na sa panig niya, sir? Anong magiging effect sa? Sa kanya po, kung sakaling hindi man po siya magpakita. Well, of course, di ba? Yung sinasabi nga ninyo kanina, nagpapahayag siya na susuko naman ako. Nagpapahayag siya na walang ebidensya laban sa akin, no? O ang ebidensyang inihaharap laban sa akin ay hindi sapat para siya'y masakdal. Lahat po yan, hindi po maaaksyonan, no? O matutugunan ng ating husgado hanggat hindi siya lumutang. No? So, parang ang pinakamaganda nga niyan is he really has to come out. It will not affect yung kaso kasi sabi ko nga, yung kaso ay uusad at uusad. Now, ang magiging epekto lang yan ay lumalabas na siya ay isang akusado na nagtatago sa ating batas. At while magpatuloy ang pagdinig ng kaso, patuloy din ang pagiging paghahanap sa kanya ng ating mga kapulisan. Thank you, sir. Sir, good afternoon po. Steve po from DZMM. Hingi po kami ng update dun, sir, sa MR ng pamilya ng missing sa Bungeros. Doon po sa pinapasama yung naabsuelto na kasuhan. Ano pong update dun? Well, right now, no, meron ng naunang i-file na motion for reconsideration si Mr. Charlie Atong Ang at ang pamilya nga ay nagsampa rin. Lahat ito ngayon ay pinag-aaralan ng ating panel of prosecutors at sa lalo madaling panahon lalabas po ang resolution ng motions for reconsideration na yan. Sir, considering na yung the number ng mga victims involved, yung the violence na yung ng accusation sa accusation, paano ba, sir, ini-enforce ang warrant na to against him na, I mean, it's far different from a normal case. Di ba? Ito kasi this is what, 20 deaths involving some state forces. Sir, meron pa kayong comment doon? I mean, there is, parang sa batas nakalagay dyan na lahat ng ating kapulisan, law enforcement agencies ay inaatasan na siya ay hulihin sa anumang oras ng gabi o araw na siya ay makita at maaaring gumamit ng karampatang dahas kung kailangan, no, or force kung halimbawang meron pong paglaban, no, o pagtutuligsa doon sa warrant na ini-implement sa kanya. Pero like any other warrants that are issued, whether in big or small cases, ganun pa din naman ang sinusunod nating pamantayan. Hindi naman natin sinasabi na dahil sa ang personalidad dito ay malaking pangalan, pwedeng gamitan ng dahas. Kung hindi kailangan, no, law enforcement will not necessarily do that. But when it gets to the point that they will probably be challenged or their authority will be questioned, then that's a time that there may be some force, no, reasonable force that can be used in implementing the warrant. Sir, clarify lang. Sabi niyo, sir, kahit di pa naaaresto si Mr. Ang, magpapatuloy yung kaso. So possible ba yun, sir, for example, kung ma-reach na po ng court na ma-convict siya kahit na hindi pa siya naaaresto? Hindi po. Kailangan muna magkaroon ng husgado ng jurisdiction over Mr. Charlie Atong Ang, which means to say na kung siya ay mananatiling fugitive at siya ay magtatago,
ang kaso ay uusad insofar as doon sa mga akusado na nahuli. Pero as far as Mr. Charlie Atongang is concerned, hindi pa gagalaw ang kaso laban sa kanya. So hindi maaaring magkaroon ng desisyon ang husgado patungkol kay Mr. Charlie Atongang hanggat hindi siya sumusuko o hindi siya nahuhuli. Paano? Kaya siguro po interesting is because may mga cases po na ganyan, no? Like say Lacson, yung parang na-dismiss yung kaso niya without him being present. I understand, parang may gano'n ako naalala, PG. So, ano po ba to? Result po ba to nung recent decision ng Supreme Court na hindi maaring umusad yung kaso hanggat hindi na iyaharap yung akusado? Kasi ba may tinatawag na Lacson Doctrine, if you could, enlighten us on that, na maaring makwash nang hindi pa na ipoproduce yung yung accused. Kasi Thank you, dun sir. sa case ni former Senator, Senator Lacson, he was a fugitive from justice at that particular time, no? And then a motion to quash was filed in court. Now, sabi ko nga, yung motion to quash is one among several pleadings na pwede mong i-file na kahit na hindi pa nahuhuli yung akusado, na pwedeng aktuhan ng husgado. Now, in this particular case naman, yung tinatanong nyo kung ito ba'y bunga ng jurisprudence na yon, actually, ang batas at ang jurisprudence na meron tayo, ang sinasabi lagi is that ang isang tao na nasa sakdal at hindi pa napapasailalim ng jurisdiksyon ng husgado, ibig sabihin hindi pa siya nahuhuli at hindi siya sumusuko, ay hindi pwedeng magkaroon ng kahit na anong pagtakbo o pagdinig ng kaso patungkol sa kanya. So, merong i-issue na warrant of arrest, magiging bench warrant yan, habang hinahanap siya kung katulad nito na meron siyang ibang mga kasamahang akusado na nahuli na, magpapatuloy ang kaso laban doon sa mga tao na yun. Habang yung akusado na na-issuehan ng bench warrant ay patuloy namang hahanapin ng ating mga kapulisan. Oo. Wala na prescription yun doon sa paghuli, natutol yung prescription pala. No? Kasi dahil naka-file na yung kaso, nangyayari naman to sa ibang instances, di ba? May mga pangyayari, nananaguan na, di ba? 20 years, buhay pa rin yung kaso dun sa akusado na hindi mahuli. Di ba? Buhay pa rin yun. Kaya pag natagpuan ka at naabot ka, nadala ka sa jurisdiction, yung katawan mo nadala sa korte, tsaka lang uusad. Di ba? Pero dahil kasi sa saligang batas natin, may karapatan yung mga akusado. Hindi ka pwedeng akusahan kung wala yung karapatan mong iharap sa'yo yung testimonya. Di ba? Nung klaban sa'yo, nagre-reklamo. Pati sa arraignment, kailangan presente ka. Di ba? Kaya may proseso po. Sa umpisa nga, di ba, tinatanong pa, guilty ka ba o hindi guilty? Di ba? Kailangan presente yung akusado. Tapos, pag ilalahad na yung mga testimonya, may karapatan ka na i-confront. Kaya may cross-examination, may karapatan ka magpresenta ng ebidensya. Ito po yung mga karapatan ng akusado. Ito po yung para umusad. Pero tulad po ng sinasabi ng meron din ho sa ilalim ng ating proseso na siyempre, yung information po na final, yung naka-file, isa nga ho sa proseso na posible na questioning legal, di ba? Yung legalidad ng information, yun po ay nasa kapangyarihan ng husgado na timbangin. Kung dapat ko bang i-quash o hindi i-quash tong information ako. Yung ipinasa ba sa akin ng prosecution ay sapat o kulang. Di ba? Ito ay jurisdiction ng court. Kaya ang nangyayari, pag ang desisyon ng court doon ay kulang ang Pinay, wala nang information. May dagdag pa. Kapag dumating ang information sa husgado, ang husgado ay may tinatawag na kapangyarihan na determinahin kung meron itong probable cause to issue the warrant. So, ibig sabihin, bago ilabas ng husgado ang isang warrant of arrest, pinag-aralan niya muna yung kaso at yung files na ipinadala o isinampa kasabay ng information. Kung kumbinsido ang husgado na sapat, ibig sabihin nun, meron akong basihan, no? Kumbinsido ako na sapat ang ebidensya, ngayon pwede na akong mag-issue ng warrant of arrest. Ganun po ang nangyari dito. Hi sir, good afternoon. Gina Mapi po ng DWWW.
yung pong, pwede po bang ma-archive ang kaso ni Atong Ang? Considering po yung nangyari katulad nun kay General Bantag na nai-archive ng judge. Pwede pong ma-archive yung kaso kasi usually nangyayari niyan, mag-i-issue ang court, no, ang husgado ng warrant of arrest at ang kating kapulisan at kung sino yung law enforcement officers or peace officers natin ay merong binibigyan ng 10 araw para hanapin, hulihin. Makalipas ng 10 araw at hindi nila mahuli, di makita at di matuntun kung nasaan yung taong hinahanap nila, ang gagawin ng husgado, mag-i-issue ng bench warrant of arrest. So ito, wala na tong period na 10 days. It can be at any time. In the meantime, ano mangyayari doon sa kaso as far as doon sa akusadong na-issuehan ng bench warrant? Ang kaso po ay ina-archive as far as that accused is concerned. But as far as others, let's say for example, kung meron siyang co-accused na arrested, the case will proceed as far as them. Hello po, sir. Dante Buan TV. Are you confident po na Mr. Atong Ang is still in the country po right now? Yes, from all available information, yes. Confident. The government is confident na based on available information and records that we have, Mr. Atong Ang is still in the country. At pangalawa po, pwede po bang parang i-hold in abeyance ng camp ni Atong Ang yung warrant considering po mayroon pa po silang motion for reconsideration sa DOJ? Thank you po. Actually, pwede nilang hilingin sa husgado, no, na i-recall ang warrant dahil sa meron pa kaming inihain na motion for reconsideration. Pero yan po ay call na po ng ating korte kung papayagan niya o hindi. Pero as it is right now, no, hindi naman pwede na tawag nito, hindi siya sumusuko at hindi siya nagsasabit sa jurisdiction ng court, and yet he will be asking for those reliefs.